Kamusta mag-aaral? Ngayon ay nasa huling araw na ng ating aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 10 para sa ikalawang malkahan, unang linggo, ikatlong araw. Ang ating aralin, ang mga kilos na dapat panagutan. Sa pagtatapos ng module, inaasahan ang mag-aaral ay A. Nalalaman ang layunin bilang batayan ng kawastuhan at kamalian ng makataong kilos. B. Natutukoy ang makataong kilos at obligasyon. At C. Napapatunayan na gamit ang katwiran, sinadya, deliberate, at niloob ng tao ang makataong kilos, kaya pananagutan niya ang kawastuhan at kamalian nito. Paunang pagsubok. Panuto. Gamit ang talahan na yan, tukuyin kung ang kilos sa unang kolom ay makataong kilos na may kawastuhan, lagyan ng check ang thumbs up smiley icon, o makataong kilos na may kamalian, lagyan ng check ang thumbs down sad icon. Kung may pananagutan sa kilos, isulat ang meron o wala ayon sa kilos na ginawa. Talahan na yan. Sa loob ng talahan na yan ay makikita sa unang hanay ang mga kilos ng tao. Sa ikalawang hanay, ang thumbs up smiley icon para sa kawastuhan. Sa ikatlong hanay, ang thumbs down sad icon para sa kamalian. At sa ikaapat na hanay, pananagutan sa kilos. Meron kang 30 segundo para sagutan ito. Maaari ka nang mag-umpisa. Time is up! Ngayon, tingnan natin kung tama ang iyong kasagutan. Para sa bilang 1, paglabas ng bahay na walang suot na face mask kahit alam mo na ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Tama! Kamalian. Pananagutan sa kilos, meron. Bilang 2, palagi ang paghuhugas ng kamay sa tuwing hahawak ng pagkain o kakain. Tama! Kawastuhan. Pananagutan sa kilos, meron. Bilang 3, pag-uwi ng bahay mula sa trabaho ng lagpas sa itinakdang oras o curfew time ng inyong lugar. Tama, kamalian. Pananagutan sa kilos, meron. Bilang 4, matiyagang pagpila sa labas ng butika kahit mahaba ang pila at mainit para makabili ng gamot ng ina. Tama, kawastuhan. Pananagutan sa kilos, meron. Pagbili ng alak na inuutos ng ama na labag sa ipinapatupad na liquor ban. Tama, kamalian. Pananagutan sa kilos, meron. Kamusta ang iyong paunang pagsubok? Huwag mag-alala kung mababa ang iyong score. Isa itong paraan upang sukatin ang iyong kaalaman sa ating aralin. Ang pagsagot sa paunang pagsubok ay isang mahalagang pagbabatayan sa pag-unlad sa pag-aaral sa ating aralin. Balik-aral. Muling balikan ang mga mahalagang konseptong natutuhan, ngunit para mas maging masigla ang pagbabalik-aral ay gawin ito sa pamamagitan ng isang laro. Panuto. Makikita sa talahan na yan sa ibaba ang mga titik sa tapat ng mga salitang tutukoy sa uri ng kapanagutan. Isulat ang titik na sasagot sa bubble talk ng graphic organizer. Sa pagtatapos, makikita ang salitang mabubuo sa mga bubble talk at isulat ito sa bituin na makikita sa bawat gilid na pangunahing salita. Oops! Siguraduhin nabasa at naunawaang mabuti ang panuto sa paggawa para makuha ang tamang kasagutan sapagkat magugulat ka sa magiging resulta. Bubble Talk Graphic Organizer. 3 uri ng kapanagutan. Kusang loob,
Di kusang loob, walang kusang loob. Gabay sa pagsagot. Pagtukoy sa konsepto. Sa loob ng kahon ay may mga titik sa tapat ng mga salita o mga konsepto na tutukoy sa bawat uri ng kilos ayon sa kapanagutan na siyang mabubuong salita na sagot. Meron kang 30 segundo para sagutan ito. Maaari ka nang mag-umpisa. Time is up. Ngayon, tingnan natin kung tama ang iyong kasagutan. Ang sagot at salitang nabuo sa bawat uri ng kilos ayon sa kapanagutan ay para sa kusang loob, tama. IA, SA, IC, PA, at ang nabuong salita, isip. Para sa di kusang loob, una, IB, SA, IC, PA, at ang nabuong salita, tama, isip din. At para sa walang kusang loob, una, PB, U, SB, O, at ang nabuong salita, tama, puso. Kaya ang dalawang salitang nabuo, isip at puso. Nagustuhan mo ba ang paraan ng ating pagbabalik-aral? Tama ba lahat ang iyong sagot? At nakuha mo din ba ng tama ang dalawang salitang nabuo para sa 3 uri ng kilos ayon sa kapanagutan? Kung oo, binabati kita. Natitiyak na nanatili sa iyo ang pagkatuto sa kaalaman sa nakaraang aralin na may kaugnayan sa susunod na aralin. Aralin. Pananagutan sa kawastuhan o kamalian ng makataong kilos. Sa nakaraang aralin, natutuhan mo ang 3 uri ng kilos ayon sa kapanagutan o accountability. Nalaman mo na sa bawat kilos ay may pananagutan. Paano naman ang layunin ng kilos ang siyang magiging batayan ng pagiging mabuti at masama ng kilos? Kailan obligado ang isang tao sa kanyang kilos at maging mapanagutan dito? Sa paanong paraan mababawasan ang pananagutan? Sa huling bahagi ng ating aralin, sa unang linggo, atin itong alamin. Layunin, patayan ng mabuti at masamang kilos. Sinasabing makikita sa layunin ng isang makataong kilos kung ito ay wasto o kamalian, masama o mabuti. Ang layunin ang nagpapatunay kung bakit ginawa o nilayon ng tao ang isang kilos o bagay. Ayon kay Aristotle, isang Griegong pilosopo, ang isang kilos o gawa ay hindi agad mahuhusgahan kung mabuti o masama. Ang pagiging mabuti o masama ng kilos o gawa ng tao ay nakasalalay ayon sa kanyang layunin o intensyon. Nakikita ng isip ang kabutiang ito ng pagkukusa sa kilos loob na abutin at gawin patungo sa kanyang kaganapan. Ang kaganapan ng kanyang sariling kabutihan o ang mas mataas pa na kabutihan. Ito ang itinuturing na pinakamataas na telos, ang pagbabalik sa lumikha ng tao, sa Diyos. Makataong kilos at obligasyon. Kailan obligado ang isang tao na ilayon o gustuhin ang isang kabutihan at dapat ba na gawin at abutin ang lahat ng bagay na nagbibigay ng kabutihan? Hindi mapanagot ang isang tao kung ang bunga ng kilos niya ay walang kaugnayan sa mismong ikinilos niya. Kabawasan ng pananagutan at kabawasan sa proseso ng pagkilos. Una, paglalayon o layunin. Kung sa kabuuan ng paglalayon nakikita ng tao ang isang masamang epekto ng kilos,
nasa kanya ang kapanagutan ng kilos. Ikalawa, pag-iisip ng paraan na makarating sa layunin. Dito ay ginagamit ang tamang kaisipan at katwiran. Ang pamamaraan ba ay tugma sa pag-abot ng layunin at hindi lamang kasangkapan sa pag-abot ng naisin. Ikatlo, pag-isip ng pinakamalapit na paraan. Sa pag-iisip ng pinakamalapit na paraan, maaabot ang nilalayon. Pang-apat, pagsasakilos ng paraan. Sa puntong ito, ginagamit ang kilos loob sa pagpapalakas ng isang makataong kilos upang maging tunay na mapanagutan sa kilos. Ang pagkilos sa paraan ng paggawa sa pagkukusa ay tunay na nagbibigay ng kapanagutan sa kumikilos. Paglalahat, panuto. Gamit ang graphic organizer na Bubble Talk, isulat ang mga kaalaman at mahalagang konseptong natutuhan sa aralin. Bubble Talk Graphic Organizer. Meron kang 30 segundo para sagutan ito. Maaari ka nang mag-umpisa. Time is up! Natapos mo nang sagutan ang Bubble Talk Graphic Organizer. Tingnan natin kung ano ang sagot. Ang sagot ng mag-aaral ay depende sa kanyang pag-unawa at mga natutuhan sa aralin. Pagpapahalaga. Panuto. Gamit ang graphic organizer, isulat ang mga kilos na ginamitan ng katwiran, sinadya, deliberate, at niloob ang makataong kilos na kawastuhan at kamalian na maaaring ginawa, nagawa at naranasan mo sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Ang kilos ko bilang kawastuhan o kamalian. Meron kang 30 segundo para sagutan ito. Maaari ka nang mag-umpisa. Time is up! Natapos mo nang sagutan ang graphic organizer. Narito ang mga mungkahing sagot. Para sa kawastuhan, pagsusuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay. Palagi ang paghuhugas ng kamay at paglalagay ng alkohol. Paglabas ng bahay na may dalang quarantine pass. Pagpapanatili ng social distancing. Para sa kamalian, di pagsusuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay. Paglabag sa ipinapatupad na curfew time. Paglabas ng bahay na walang dalang quarantine pass. Paglabag sa liquor ban. Panapos na pagsusulit. Panuto. Suriin ang bawat sitwasyon sa ibaba at sagutin kung kawastuhan sa kilos o kamalian sa kilos ang makataong kilos na ginawa ng tauhan. Lagyan ng check ang kolum ng kawastuhan sa kilos kung sa tingin mo ang kilos ay kawastuhan. At lagyan ng etis ang kolum ng kamalian sa kilos kung ang tingin mo ang kilos ay kamalian. Isulat sa huling kolum ang paliwanag sa pananagutan sa kilos. Mga sitwasyon. Meron kang 30 segundo para sagutan ito. Maaari ka nang mag-umpisa.
Time is up! Ngayon, natapos mo ng sagutan ang bawat sitwasyon. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Para sa bilang 1, tama. Kamalian sa kilos. Bilang 2, tama. Kawastuhan sa kilos. Bilang 3, tama. Kamalian sa kilos. Bilang 4, tama. Kawastuhan sa kilos. At bilang 5, tama. Kawastuhan sa kilos. Ang paliwanag ay, ang sagot ng mag-aaral ay depende sa kanyang mga pag-unawa at mga natutuhan sa aralin. Nagustuhan mo ba ang ating panapos na pagsusulit? Tapos na po ang ating aralin. Naway marami kayong natutuhan. Maraming salamat po. Ako po si Marites V. Tamares ng Sagad High School, DepEd NCR, Division of Pasig City. To Papa and Mama, thank you for not only being a parent to me, but also being a teacher and a mentor. You are the reason for all the successes in my life.